Magandang araw mga kababayan. Sa video na ito ay aking ipapakita sa inyo kung gaano siya badong tatanga-tanga na nagmamarunong. Bakit? Mamaya maalaman natin. At saka sa kanyang kataklisahan, taklisa meaning kadaldalan baga, nahuhuli siya sa kanyang bibig. At ano siya, ang isip niya nalulugaw na kung ano na lang maisip niya, yun ang kanyang pinadadaldal. At sa video na ito mga kababayan, kami po'y nagkausap doon sa channel ni Broccoli TV na noon sa lugar na yan, ako ay na-interrogate. Ha? Nag-umpisa kay Dark Knight and then dumating sa punto na pumasok itong taklisan na si Badong at nag-usap kami. Yun pala, ang asta ni Badong doon, debate pala yun. Pero ako noon, wala lang, parang usapang parang magkakapatid bilang Pilipino. Badong ha, hindi kita kapatid, kundi tayo kapatid bilang Pilipino. And then hindi ko nasa isip na yun pala debate pala yun. Kaya pag umasta si Badong, kita mo naman para siyang debater, yan, debatista kumbaga sa tawag na yan. At kung paano mga kababayan, ito, umpisahan na natin. Ngayon po, kapatid, alam niyo po ba, have you been outside the Philippines yet? De, wag mo na alamin yan. Ganito ang gusto. No. Saglit. Saglit po. With all due respect, kapatid na Felix. May natutunan pa to, may sinasabi pang with all due respect. Ang lakas namang mang-asar. Di ba Badong? With all due respect, ang lakas mo mang-asar Badong. Alam mo Badong, kung alam ko pa lang na debate pala yon, ay hindi obra sa akin yon, hindi kita palulusutin. Pero dahil ako ay akala ko usapang ano lang yun, parang mga YouTubers bala. Ang tanong ko po, meron pong relevance sa mga susunod ko pong sasabihin. Oh, sige, hindi pa. So, hindi pa. Yan. Yung tanong daw niya kung ako ba'y nakarating na ba sa ibang bansa, sabi niya, pa-English pa ito. Mali naman. Have you been outside the Philippines? Kaya ang sagot ko, hindi pa. At saka wag mo nang tanungin dahil kumbaga wala namang, ano ba meron talagang kaugnayan doon. Tapos ginigit-git niya. No. Oh, ay yung aking tanong kasi may relevant daw sa kanyang sasabihin. O ano yon? Okay. Alam niyo po ba ang statistics ng bansang Pilipinas kung ilan po ang Pilipino ngayon sa loob ng Pilipinas? Hindi pa po kasali ang mga Pilipino outside the Philippines. Hindi ko alam. So, hindi niyo po alam. Dapat po kapatid, dapat well-versed po tayo. Kasi pag... Teka Badong. Correction please. Badong, hindi yan well-versed. Ang dapat mong sabihin Badong, well-informed. Dahil yan, usaping pang ano yan, kasalukuyan nating kalagayan. Kasi nagtatanong ka, have you been outside the Philippines? Eh hindi mo naman sinasabi, alam mo ba ang talata? Kung saan nakasulat. Tapos sabihin mo, dapat tayo ay well-versed. Kaya ang tawag ko sa iba doon, ikaw ay nagmamarunong, tatanga-tanga din naman. Ha? Badong, anong sabihin mo well-versed? Hindi yan well-versed. Ang sasabihin mo, well-informed. O di, nasupalpal na kita ngayon. Ikaw alam mo ba dong, ikaw ay nagmamarunong na tatanga-tanga din naman. Kahit tayo well-versed sa mga bagay-bagay, pwede po tayo maligaw. Badong, dapat ang sabihin mo, well-informed. Either sa pangyayari ng buong mundo, at saka sa mga nangyari sa ating paligid. Ang sabihin mo doon, well-informed, mga balibalita sa ating paligid, at saka sa science sa ating mundo, sa ating population sa buong mundo. Huwag mong sabihin Badong na well-versed kasi hindi naman tayo nag-uusap ayon sa Biblia. Tatanga-tanga talaga itong Badong na to. Kita mo Badong, sa kataklisahan mo, kadaldalan mo, ayan, nagkamali-mali ka na ngayon. At saka Badong, yung utak mo nalulugaw na. Ulitin ko Badong ha, para ituwid kita. Kawawa ka naman. Walang nakapag-correct sa'yo kasi nagmamarunong sa isip mo kasi ngayon Badong, ikaw na ay professor ka na sa kasaysayan ng mundo. Pero Badong, alam mo Badong, ang tama mong sabihin,
well-informed. Huwag mong sabihin well-versed kasi hindi tayo nag-uusap ayon sa Biblia. Ha? Ang tanong mo, have you been outside the Philippines? Kaya dapat ang sabihin mo doon, well-informed. Dapat Felix, dapat kapatid na Felix, well-informed. Yan ang tama, Badong. Di ba? Correct ba, Badong? No po. Ay, Ngayon, Ay, anong ibang usapan yan. Ang tanong mo kasi, labas sa bansa. Anong kaugnayan doon? Oh, yan ang sabi ko. Anong kaugnayan doon? Kaya sabi ko, Badong, sa isip-isip ko talaga noon, sabi ko, bakit sabi niya will verse? Dapat kayon, Badong, ha? Dito kita i-correct kasi hindi ako makakaarangkada sa'yo doon dahil, wag mo ako sabayan, kapatid, wag mo ako sabayan, kabastusan yan kabastusan. Di ba? Hindi ako makahirit doon dahil siyempre, channel ni Broccoli TV yun. At saka hindi ko talaga alam, Badong, na yun pala yung debate. Pero ngayon, dito kita tatampalin. Kapatid, saglit lang po. Saglit lang po. Wag po tayong bastos po sana. Pag may nagsasalita, Sige. Tuloy-tuloy mo na yan. Sige, di na ako sasagot. ay, Diba, sabi ko, sige, tuloy-tuloy mo na. Kasi, wag mo ika-akong sabayan. Kasi nga, yun yung usapan bilang isang mga YouTubers. Hindi naman ito debate. Kumbaga sa isang debate, Badong, ikaw, Badong, nag-aasta kang debatista. Wala naman ka, tatanga-tanga din naman. Alam mo, Badong, sa debate, Badong, kung alam ko talaga yun, pagbibigyan kita, kalimbawa, oras mo yun, di ba? Kung oras mo yun, di magdadaldal ka. Wala naman sa ganun yung usapan na yan. Tapos, pagka nakapagsalita ako ng konti, kapatid, huwag mo akong sabayan, kabastusan yan Di ba? ano naman po yun? Kabastusan naman po yun. Hindi, Tingnan niyo pagbigyan nga kita. Sige, go ahead. Tingnan niyo ugali niyo po ngayon. Nakikiusap ako kasi nagsasalita ako. Kailan ka ba nakikiusap? Ha? Kaya Badong, ang sabi ko nga, utak mo nalulugaw na. Maririnig ba ninyo? May sinasabi ba ko, Badong, na nakikiusap ka? Pagbigyan mo na ako, Tatay Felix, may sinasabi ka bang ganun? At saka mayroon bang usapang ganun? Di po ba? Nagsasalita ako. Pagbigyan niyo po ako. Kapag kayo po ang nagsasalita, pinagbibigyan ko po kayo. Ayan ha. Kapag kayo ang magsasalita, pagbibigyan ko kayo. Sige. Go ahead. Dapat Sige, go ahead. So that there will be harmonization. Tama po ba? Hindi. Tama. There will be a harmonization. Tapos, tama ba o hindi? Alam mo ba, Dong, hindi ko talaga ma-gets kaya ang aking maiko-conclusion sa utak mo, Badong, nalulugaw na sa sobrang galit mo dito sa Pamilya Rason. Kung bakit mamaya-maya, kapatid, malalaman ninyo. Bakit sabi ko, sa sobrang galit niya sa Pamilya Rason, personal na galit ha, personal na galit, kanya yun mamaya malalaman nyo. Diretso mo na, tinatanong mo kasi ako, kaya tuloy ako magsasalita, tapos pag nagtuloy-tuloy ako, magrereklamo ka, go ahead, diretso mo yan, saka na. Go ahead, diretso mo na yan. Kasi nga, kita mo, Tatay Felix, huwag mo akong sabayan, kabastusan yan di ba? Ang sunod kong salita, sige, dire-diretso mo na yan, dire-diretso mo na, para kung ano man, di masabi mo na ang gusto mong sabihin. Pero anong sagot niya? Ito. Saka na ako sasagot, pag tanungin mo ako ulit. Sige po, itutuloy ko na po. Ngayon po, alam niyo po ba, aangkinin niyo po ang langit. Palagay niyo po ba, tinatanggap kayo ng Diyos sa ganyan? Badong, saan punto doon sa usapan natin na tinatanggap namin ang langit? Maliban na, Badong, kung nagtatangatangahan ka dyan? Saan doon parte doon na inaangkin namin? Ha? Anong kinalaman doon? Tayong dalawa doon ang nag-usap. Bakit sinasabi mo tinatanggap namin? Alam mo ba nung, sorry for my words pasensyahan niyo mga kababayan. Ito yung aking naobserbahan kay Badong. Nalulugaw ng utak nito Dahil sa sobrang kataklisahan, ayan, kung ano-ano na lang nasabi. Inaangkin niya ang langit. Ano ba nagsasabi? Saan mo napulot na basura yan, Badong? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sino kayo? Sabi ng Panginoong Jesucristo, Panginoon, nagpalayas din kami ng mga demonyo sa iyong pangalan, nagpagaling kami sa iyong pangalan. Magsilayo kayo. Hindi ko kayo nakikilala. Tanda rin? Ngayon, ang kaugnayan po ng ang tanong ko na kung nakalabas na po ba kayo, have you experienced
going outside our country. Oh, ayan ha, ito na. Ang tanong niya, have you been outside the Philippines? Sabi ko, no. At saka sabi po nga, wag mo na tanungin. No. Wala tayo pili. Ito ay may kaugnayan sa aking sasabihin. O, kita mo. Anong kaugnayan doon? Tapos binanggit na niya, bakit ninyo inangkit ang langit? Tapos nagbabasa pa nagsasite pa sa Biblia na, Panginoon, nagpapalayas kami ng mga demonyo na sa iyong pangalan. Katapos, ito ha, tandaan nyo ha. Katapos, sasabihin niya, badong, aywan ko lang. Mahirap magdire-diretso eh. Sige, ulitin na lang natin. Ang kaugnayan po ng ang tanong ko na kung nakalabas na po ba kayo, have you experienced going outside our country? Ang relevance po noon, kapatid na Felix, alam niyo po ba na ano ang relevance? Sige, ito na, dito tayo magkasubukan. Maraming tao outside the Philippines. Dito po sa kinalalagyan ko, kapatid na Felix, dito particularly itong boss ko. Ano raw? Nung pong una, ayaw niyang maniwala sa Diyos. Teka. Kapatid na Felix, alam niyo po ba na... Ito na yun ha. Tandaan, bakit ko nasabi nalulugaw na utak nito? Ang sagot niya kanina nung una, have you been outside the Philippines? Sabi ko, wag mo tanungin. Sabi niya, no, sabi niya, di ba? May relevant daw sa kanyang sasabihin. Tapos, sabi ko, hindi pa. Alam mo ba to? Sabi niya, sabi ko naman hindi pa. Dapat Tate Felix well-versed. Kita niya mga kababayan, ito talasan niyang pandinig. Dapat ito well-versed. Tapos, ang kanya palang sinasabing well-versed, dapat malaman ko kung gaano nakarami ang tao sa buong mundo, gaano nakarami ang population, kung ano ang kasaysayan sa mundo, lalo na sa sangkatauhan. Yan ha, tandaan natin yan. Yan ang sabi niya kanina. Ano ang kasunod? Napakaraming tao outside the Philippines. Yan, napakaraming tao outside the Philippines. O badong, dapat badong para ikaw'y mapaniwalaan ko na ikaw'y talagang matalinong kapatid na Pilipino. Hindi kita kapatid sa pananampalataya, badong ha. Magkaiba tayo. Magkapatid tayo bilang Pilipino. Aba, para badong ako'y maniwala sa'yo na ikaw'y talagang matalinong Pilipino? Ang dapat mong sabihin, badong, dapat Tatay Felix, tayo ay well-informed. Ulitin ko, dapat tayo ay well-informed. Badong, wag mong sabihin na well-versed. Dahil ang kasaysayan sa mundo, hindi naman kaugnayan sa Biblia yan, lalo na ang ating pinag-uusapan ay wala naman, hindi naman biblical pa eh. Nag-uusap-usap na tayo kung anong mga nangyari doon sa ating paligid. Dapat ba doon ang sasabihin mo ay well-informed? Huwag mong sabihin na well-versed. Gets mo na? O di, nasupalpal ka sa sarili mong pinagkukuda-kuda mo. At saka ano kaugnayan doon? Sasabihin mo sa akin, have you been outside the Philippines? Tapos ko, huwag mo na sabihin yan. Dahil ano kaugnayan doon? Iyon pala ang pinagigit-gitan niya. Ay, alam mo ba, Tatay Felix? Apakaraming Pilipino. Nako, badong. Wala ka pa, hindi ka pa ipinanganak, badong. Alam mo, badong? Hindi ka pa ipinanganak dito nandun ka pa sa dulo, sa tungki ng tatay mo. Nandun ka pa doon. Hindi ka pa dito, badong. Napakadami ng population sa mundo. Badong? Kasi sabi ng Panginoon, kalatan niyo ang buong mundo, kumalat na. Nag-away-away na nga sa pagitan ng lupa kasi wala nang matitirahan. Ay, naku, badong. Utak mo, badong, nalulugaw na sa sobra at saka labis mong galit sa pamilya rason. Dito po sa kinalalagyan ko, kapatid na Felix, dito particularly itong boss ko. Nung pong una... ito ha. May relevance daw sa kanya sasabihin. Sabihin, napakadaming Pilipino. Badong, wag mo na ipaalam sa akin. Dahil alam ko na talaga, wala pa nga tayo dito sa ako lalo na 1959, 1960s. Napakadami na tao noon. Sus naman. Dami Pilipino, dami na. Huwag mo na badong ha. At saka ulit-ulit, badong, ang sasabihin mo, dapat tayo, Tatay Felix, ay well-informed
sa history ng sangkatauhan ng mundo at sa kasaysayan ng mundo, lalo na sa population ng tao. Yan, wag mong sabihin Badong na well-versed kasi yan ay malaking katangahan kung isabihin mong may relevant or may kaugnayan sa sasabihin mo. Gets? Ayaw niyang maniwala sa Diyos. Ito naman ha, kita mo, kaya ko nasabi nalulugaw ng utak nito. Sipin mo ang takbo ng kanyang mga pag kinakuda-kuda. Kasi nga ang usapan namin, wala kasing paksa, yun pala ang nasa utak niya, debate pala yun. Kaya nung bandang huli sa usapan namin, sabi niya, talo ka na. Talo ka na. Talo ka na. Kaya ulit-ulitin Badong, iko-correct lang kita para maging magginoo ka naman magsalita. Ulit-ulit ang sasabihin mo, dapat tayo Tatay Felix ay well-informed sa history ng mundo. Hindi tayo well-versed kasi hindi naman tayo nag-uusap ayon sa Biblia. Nagets mo na, Dudong? Dahil lahat daw po na religion, all of the religions are just scam. They are trying to manipulate people for their own good. Sabi ng boss ko. O ano ngayon kaugnayan doon sa una mong sinasabi kanina? Anong kaugnayan dyan? O sige, pagbigyan. Pero eventually, nakita niya yung paninindigan ko, yung Diyos mo nga siguro totoo siya. Naniniwala siya sa paninindigan ko. Ito ha, ito hearsay lang ito mga sinasabi niya, pero hearsay. Siguro, di ba? Siguro, yung Diyos mo totoo. Ulitin natin ha, ito yung sinasabi niya, di ba Badong? Malalaman ngayon yung pagkalugaw ng utak mo, Badong. For their own good. Sabi ng boss ko. Pero eventually, nakita niya yung paninindigan ko, yung Diyos mo nga siguro totoo siya. Yan, siguro ha, siguro. Kaya ngayon, naniniwala na siyang may Diyos. Ito po ba ahatulan mo na maiimpyerno ito? O sino tinatanong mo? Ako? Wala naman sa usapan niya. At saka wala naman kung sinasabi, hinahatulan ko na yan. Mari siguro ikaw Badong, personal sa iyo. Sa iyong kaluluwa, Badong, sa iyong kaluluwa, maaari siguro na maiimpyerno ka na yan dahil puro nakabulastugan ginagawa mo. Pero yung sinasabi mong boss mo, unang-una, hindi ko nakilala yung tao na yan. Boss mo yan eh. Hindi ko naman nakita mong kasaysayan ng buhay niya at sa pagkatao niya. Bakit ako hahatol sa mga taong hindi ko kilala? Maaari siguro Badong, ikaw personal siguro dito, lalo na sa Sokmet, sa pinagagawa mo yung kabalbalan, maaari ikaw maiimpyerno ka na yan. Sabi ng Panginoong Hesukristo, merong mga tao na gumagawa ng mabuti, hindi nila alam yung batas. Anong talata yan, Badong? Sabi ng Panginoong Hesukristo, anong talata yan? Sige nga, kadaldalan mo lang yan eh. Meron namang nakakaalam ng batas, kagaya ni Daniel Rason na tarantado na yan, naggago na yan, nabugok. Don't na yan. speak bad words, don't speak bad words. It is my right. Kapatid na And this is also my right to stop you. Diba? Yan ang sinasabi ko. Kaya Badong, bakit nalugaw ng utak mo ngayon? Kasi dahil wala nang balansi ang iyong pananalita, basta kung ano na lang na isipan sa utak mo, wala bira. No, Tatay Felix. No. May relevant ito sa sasabihin ko. O, yun pala, ang relevant doon, mumurahin pa niya ang Brother Daniel. No, Tatay Felix. Alam mo ba, napakadami ang mga populasyon ng yung Pilipino sa labas ng Pilipinas. Napakadaming Pilipino. Naku Badong, wag mo na ipamukha sa akin. Alam ko na yun, Badong. Ilang taong ka na ba, Badong? Papunta ka pa lang, Badong. Alam ko na yan. Napag-aralan na namin yan doon nung ako pa'y nag-aaral noon. Sa world history pa lang, Badong, alam ko na. Ha, Badong? Kaya nga di ba? Alam mo rin Badong kung sinong pumatay kay Magellan? Sige. Dapat Badong, well-versed. Sabi kasi niya, Tatay Felix, dapat tayo ay well-versed. Well-versed. Yun pala, history pala ng mundo ang kanyang tinatanong. Tapos well-versed. Naku Badong, ikaw ay isang nagmamarunong na tatanga-tanga. Dapat ang sasabihin mo Badong, well-informed tayo sa kasaysayan. Hindi sa biblical. Wala naman tayong usapan doon. Dapat ang sasabihin sana, well-versed kung ang ating pinag-uusapan ay ayon sa Biblia. O, di ba Badong?
Ayun, talagang hindi ka obra sa akin, Badong. Iisa-isahin kita. At kaya kaganyan dahil sa sobra mong galit sa pamilya rason. At dahil sa sobra mong galit, pakinggan mo sinasabi mo, Badong. Meron namang nakakaalam ng batas kagaya ni Daniel Rason na tarantado na yan, naggago na yan, nabugok. Don't Ayan. speak bad words, ha? Don't speak bad words. It is my right, kapatid Okay. na And My this is also my right to stop you. karap O, ayan. Narinig ba ninyo dyan, mga Exeter? Mga closet? Ikaw, lalo ka na CJ. Ikaw, Nikki. Narinig mo ba yan? Ito ba yung ina-idol-idol nyo? Ang Brother Eli, hanggang sa kinuha siya ng Panginoon, hindi siya nagsasalita nito na, sinabi niya, gago. Pero itong si Badong, sinabi, putak, tama siya. Pagsabihin gago, okay naman yan. Okay, pagbigyan ko yan. Pero kung pagsabihin mo, Badong, putak, yan, talagang wala ka na sa huwisyo, Badong. ako magsalita, pabayaan mo ko. Bakit? Dahil inapi ako ni Daniel Rason at Yan. Inapi ako. Diba? So, nagets na natin. Ang kanyang reklamo, personal niyang problema sa pamilya Rason. Ulitin natin ha, Badong. Dito tayo magkakaroon ng debate, Badong. Debate. Bagamat noon, hindi ko talaga alam, debate pala yon. Pero, pakinggan mo sinasabi mo, Badong. Bad words, ha? Don't speak bad words. it is my right, kapatid Okay. na And My this is also my Kristo. Merong mga tao na gumagawa ng mabuti, hindi nila alam yung batas. Hindi nila alam yung batas na gumagawa ng mabuti, hindi nila alam ang batas. O bakit nila sabi niya, ito yung kasunod. Talasan ng pandinig, mga kababayan. Meron namang nakakaalam ng batas kagaya ni Daniel Rason na tarantado na yan, naggago na yan, nabugok. don't Ayan. speak bad words, ha? Don't speak bad words. It is my right, kapatid Okay. na And My this is also my right to stop you. karapatan kong magsalita, pabayaan mo ko. Bakit? Dahil inapi ako ni Daniel Rason at meron akong death threat. Ngayon, sasabihin ninyo, Albert Reyes na Okay, tama. Yun ang ibig ko sabihin na nalulugaw ng utak nito. Mayroon dyan, kasi sabi niya, sabi natin Panginoon Kristo na may gumagawa ng mabuti. Ang dami niyang sinasabi, di ba? Tapos, mayroon naman dyan nakakaalam ng batas, kagaya kay Daniel Rason na tarantado, bugok. Di ba? Ganon. Kaya ito si Badong, utak niya kung ano na lang mahagip ng kanyang pag-iisip yun, binabanggit niya dahil sa sobrang galit niyang personal sa pamilya Rason. Hindi mo naman masasabihan ang mga taong ganyan pagka ang tumbok ng inyong pagre-rebelde kayo mga Exeter dyan, lalo ka na Badong, kung ang inyong reklamo dito sa loob ng MCGI ay ang doktrina aral ang nabago, ang nag-iiba. Hindi naman ang una niyong reklamo yun. Inapi ako. O, doktrina ba yan, Badong? Aral ba yan? Kaya kayo mga Exeter, alam ko na ngayon ang kasaysayan ninyo. Kaya kayo nagrereklamo dahil mayroon kayong galit personal. Isa na ito si Badong. Ito namang si CJ Perez, mayroon din yan. Sabi nga niya, manggagawang kanin. O, di ibig sabihin mayroon siyang personal na galit. Hindi naman aral ang pinagrereklamo to mga ito. Aral, doktrina, hindi. Ang kanilang reklamo dito, personal nilang galit. Pero kung patutunayan yung mali ang aral dito, mali ang doktrina, then, maaari siguro makumbinsin nyo ako. Pero kung ganyan lang din ang style mong bulok, Badong, wala yan, Badong. Sisiw yan. with all due respect sa may-ari ng podcast na to, yung Broccoli TV, DK, Pechay, and to all of you who are here na nagmamay-ari ng ano na to, total nandito po ako at pinagbigyan ninyo ako. I will just grab the opportunity to express my sentiment. To express my sentiment. So therefore, Badong, hindi yan. Ang inyong inireklamo dyan, hindi aral, doktrina. Kaya kayo umalis sa MCGI. Yun. Wala nang iba.
Kaya kayo nagsilabasan sa MCGI dahil personal ninyong yung pananampalataya nyo ay wala, mga bulok, mahihina. Sa kunting hampas lang ng mga sulsol sa kaliwat kanan, wala na, bagsak na. Wala man lang kayong pagsaalang-alang sa mga doktrinang inyong natanggap bago tayo inilubog sa tubig. O, yun ang totoo, mga kababayan. O, di nahuli. O, nabulgar. Itong demonyong Daniel Rason na to, biruin mo, sasabihin mo na antikristo ang mga nagsilabas, gamitin mo ang talata na sila'y nagsilabas sa atin sapagkat sila'y hindi sa atin. How sure are you na kanatin ka ng author? At ikaw naman, Badong, how sure are you sa mga sinasabi mo? Nakasulat sa Biblia yan, Badong. At kung, Badong, kung nasa tama pa yung pag-iisip mo, hindi ko naman sinasabing balagbag na ang pag-iisip mo, pero ang aking sinasabi dito, kung nasa ayos ang iyong pag-iisip ngayon, saan ba kayo galing? Badong, saan kayo galing? Di ba sa MCGI? Lumabas kayo. Kaya ang sabi dito sa nangangasiwa sa MCGI, sila'y hindi kasama natin, sila'y hindi sa atin. Kaya sila'y nagsilabas sa atin. Alanganin naman, Badong, sabihin mo, o kayo'y hindi kaamin. Kasi kayo nagsilabas sa amin, di baligtad, tiwarik. Alam mo, Badong, butak mo tiwarik. Bakit? Nagreklamo ka, how sure are you? Sure na sure nga, Badong. Kasi nga, saan ba kayo galing? Di ba sa MCGI? Kapatiran kayo dati. Lumabas kayo, therefore, hindi kayo kaamin. Yun. Sus naman, Badong. Mag-aral ka muna, Badong. Siguro nung ikaw ay nag-aral, Badong, ikaw ay nasa pinakadulong-dulo ng mga sa linya, kumbaga sa linya ng nakatayo ng tao, kung sino doon ng mga tatanga-tanga. Ikaw nandoon sa pinakadulo. Katangahan yan, Badong. Saan ba kayo galing? Di ba galing sa MCGI? Lumabas kayo. Kaya, tama lang sabihin na kayo hindi kaamin. Hindi kayo kasama namin. Or amin. Kasi galing ka sa MCGI. Nako naman. Gaya ng si Nikki, pag sabihan mo yung Badong, oy Nikki, pareho pala tayong tatanga-tanga. Di ba ganun? Ay, sos Galacia o 3:3 sa ibang salin nakasulat. Tangang-tanga na ba kayo, Badong? Galing kayo sa MCGI, Badong. Tama lang talagang sabihin kayo'y nagsilabas dahil hindi kayo kasama sa kapatiran dahil kayo mga bulok na kamatis. Ng Juan. How sure are you na kanatin ka ni San Juan Evangelista? Oo, yun. Bakit mo naman wag mo namang sagipin yung si Juan ba? Sino ba yun? Author na yan. Alam mo ba nung nakasulat sa Biblia yan, lahat ng tao may karapatang sabihin yan. At kung yan ibabatay ang bawat pananalita ng ayon sa nakasulat, lahat, kahit sino, kahit mga atheist pa kahit Islam, pwedeng gamitin yan. Ikaw naman ba dong, how sure are you sa pinagsasabi mo? Ay, sus naman. Tinamaan ka lang ba kasi ba dong sa puwit? Kaya kayo umaalma kay. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo bago siya umakyat sa langit, magsiyaon nga kayo sa lahat ng mga bansa. Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Kaya nga sabi ni Brad Eli, kaya tayo nagkaroon ng kaugnayan sa mga unang apostol na nagsipaglingkod sa Diyos dahil itinuturo natin at ipinatutupad natin yung mga nakasulat. Ngayong namumuno si Daniel Rason, ipinapatupad pa din ba? Yes. Anong problema dyan ba dong? Ipinapatupad niya. Bakit? Yung aral ba natin? Bawal maglasing, bawal ng alak. Bawal manigarilyo. Bawal kumain ng dugo. Binago ba ng brother Daniel? Mga babae magborlis na. Ganun ba dong? Ano ba reklamo nyo dyan? Yun pa rin naman Ano ba problema?
Naghahanap lang kasi ng kapirasong butas para kayo'y mapagbigyan yung mga kapretsyo nyo, kaya kayo nagsilayasan. Kaya ngayon, tama yung sabi ni Juan, sila'y hindi sa atin kasi sila'y nagsilabas sa atin. O ngayon, binasa mo ngayon na ganapin ang lahat ng mga bagay na itinuturo ko sa inyo. O anong kaugnayan ba dong? Anong relevant sa mga sinasabi mo? Kaya alam mo, Badong, utak mo, kung ano na lang pumapasok sa isip mo, yan ang ikinukuda-kuda ng ano mo. Wala namang ugnayan. Nag-umpisa tayo doon sa kasaysayan sa mundo, daming Pilipino sa labas ng Pilipinas. Natural, marami talaga. Alam na ngayon. Alam mo, Badong, hindi ka pa ipinanganak, marami ng tao noon. Naman nakarating na kasi iba't ibang dako ng mundo. Kalat na ang tao, Badong. Kumbaga tao lang pag-usapan. Huwag mo na natin sali Pilipino. Kalat ba dong? Sa Amerika pa nga lang, sa ibang bansa. Nandoon, marami, Pilipino. Badong. Ikaw lang kasi, Badong, ikaw ay isang tatanga-tanga, nagmamarunong, nag-aasta kang ikaw talagang, yun, kailangan, siguro sa utak ni Badong, ganito. Kailangan ako'y aasta dito na ako'y talagang isang kagalang-galang dito na mamumuno ngayon sa mga exeter para itong aking kukumbinsihin dito, aanib sa akin, makikibahagi sa akin. Ako'y kanilang igagalang. Tatanga-tanga din naman. Ang mga palantuntunan ng mga apostol na itinaguyod nila? Badong, lahat ng mga iyan, Badong, sinusunod naman yan eh. Kaya nga ako kahit papaano, nandito pa rin ako, Badong. Kasi, once sabihin diyan sa nangangasiwa, oy mga kapatid, pwede na tayo mga kapatid mga babae. Wala na tayong problema dito. Gusto niyo mag-burlesque? Sige, wala problema. Backless, sleeveless, pakita yung kalahati ng bundok mayon dito sa inyong dibdib. Walang problema, kapatid. Daming alahas doon, mga babae. Magsuot na kayo ng alahas diyan. Yan. Gusto mo, lagyan niyo ng pintura, bili ka ng pintura sa hardware. Pwede na tayong mag-make up dito na pakita natin sa buong mundo. Ayan, ay, ang ganda ko. Ang ganda, ganda. Mga kapatid, ang Kristo't kapatid, tao pala kapatid, hindi pala Diyos. Yan. Nabago na ba yan, Badong? Nabago na ba yan? Naman, Ang bata ba, Badong, binibinyagan ba yan? Bata pa? Hindi man nabago eh. Bago binyagan ang isang bago nagiging kapatid, natural dapat doktrinahan yan. Bago ilubog sa tubig, mayroon na siyang huwisyo sa buhay niya. Alam na, malaki na. Nabago na ba yan, Badong? Naman ba? Kasi ang dibdib mo, Badong, ang utak mo, Badong, nag-uumapaw sa sobrang galit. Oo, hindi, kapatid na Felix. Kita mo Oo o hindi? Teka, ulitin nga natin to, padire-diretsuhin natin. Kita mo yung mga sinasabi ni Badong Unang apostol na nagsipaglingkod sa Diyos dahil itinuturo natin at ipinatutupad natin yung mga nakasulat. Ngayong namumuno si Daniel Rason, ipinapatupad pa din ba ang mga palantuntunan ng mga apostol na itinaguyod nila? Oo, hindi, kapatid na Felix. Oo. Totoo ka? Oo, Badong, oo. Ngayon, anong reklamo mo? Ay, hindi na ika kasi may Kiddie Rock na, mayroon ng Area 52, mayroon ng alak, ganun ba yan? Aral ba yan na ating sinusunod bago tayo pumasok sa MCGI? Kubadong. Ako, sagot ko, oo, pinapatupad. Ano problema mo? Tinatanong mo ako? Kapatid na Felix, sino po ba kausap ko dito? Ay, ako. Kasi kaya nga ako... Bakit niya po ako ano po ito? Joke? Hindi kasi, pag ako kasi magsumasagot, ayaw ko namang parang limitado ako. Pero yes or... Ayan. Kaya ganun na lang, Badong, ang isinasagot ko. Kasi sa unahan nitong ating pag-uusap, sabi mo ko, wag mo ako sabayan. Di ba?
Tatay Felix, kabastusan yan. Huwag mo ako saboyan pag nagsalita. Pagbigyan mo ako pag ako'y nagsasalita. Pagbigyan mo ko. Kaya pinagbigyan kita. Hindi kita ini-interrupt doon. Pagkatapos tatanungin mo ako. Unang-una ba dong, kung debate man yun ba dong, tuturuan kita. Sa oras ng iyong pagkukuda-kuda dyan, magdaldal ka hanggang gusto mo. Kaya ka ngayon, tanong ka na ng tanong sa akin, kasi nga sa akala ko rin naman, hindi naman talaga debate, yung parang usapang magkakapatid, magkakapitbahay. Pagkatapos doon, nung ayaw kitang sagutin, joke ba? Alo ba dong, joke-jokein mo mukha mo ba dong? Ano bang yes or no ang hanap mo? O sige, yes. O, yes. O, yan ang sagot ko, yes. Naipatupad ba ng mga apostol? Sabi ko, yes. O, ano problema nyo? Totol ka? O sige, Sige Badong. po, kayo. Yes ako. Sige, yes ako. Tinatanggap nyo po, ano po yung yes nyo? Can you elaborate? O sige, Can you make itanong. sure? O take two sa tanong mo. Anong tanong mo? Tinatanggap ba ka mo? Ano yun? Wala na, pati si Badong nahihilo na sa kanyang sarili. Ako naman, kaya mga kapatid, na hindi ko matandaan kung ano yung mga pinagkukuda ko. Kasi pinabayaan ko na habang siya nagsasalita doon. Kasi ano ko yun dito sa bahay ko, habang nagsasalita siya doon sa amin ni Broccoli nung nandoon ako sa channel niya. Wala, pinabayaan ko siya kasi yun nga ang reklamo niya. Kapatid, Dr. Felix, huwag mo ako sabayan, kabastusan yan. O di, huwag mo ako sabayan. O di, pinabayaan ko siya. Tapos, tatalungin niya ako, parang kumbaga nananahimik na ako, pinabayaan ko na siya magkuda-kuda doon. Tapos, iisturbuhin niya ako. Ano? Anong sagot mo? Anong sagot? Di, Badong, tatanga-tanga lang. Nawala na ako. Yan, wala na. Nahihilo na siya. Nahihilo na rin siya. Kasi wala nga siya. Kasi nga, ganito mga kapatid, sa mga tanong niya, sa mga interrogation ang tawag ko doon, nag-i-interrogate ito mga ito. Ano, tinatanggap mo ba? Sang-ayon ka ba? Payag ka ba? Yes or no lang, yes or no. Ganun parang nasa kongreso, yes or no lang. Or else you will be set in contempt. Kaya ako noon, nung tinanong niya ako, anong sagot mo? Yes or no? Tama ba o mali? Kaya sabi ko, uulitin mo sinasabi mo kasi hindi ko na iniisip. Pinakinggan yung sinasabi, bahala ka siya magsalita. So, yun. Pinapaulit ko sa kanya. O, sabi niya, nawala na rin daw siya. O, ito yung sinasabi niya. Nawala na raw siya. Nawala na siya sa huwis. Oh. Tinatanggap ba ka mo? Ano yun? Yan. Nawala na ako. Oh. Yan. Kaya nga ako hindi na ako nakinig lang ko sa iyo dahil para naman madir-diretso yung sasabihin mo. Sige, go ahead. Kalimutan mo na yung sir no, basta sige tuloy mo salita mo. Oh, yun po yun. Yun po yun. Nagreklamo kasi siya, Tatay Felix, huwag mo ako sabayan. O di, yan, sabi niya, ako naman mapagbigay o hindi ko na sinasabayan. Pagkatapos nung siguro napagod sa kadaldalan niya o tama ba o mali? Ako naman, bakit ano ba yung Kasi hindi ko pinakinggan sinasabi niya. Kaya sabi ko, ulitin mo sinasabi mo. So yun. O ano ba dong? Na-highlights ko yung katangahan mo. Sinsya na po mga kapatid, mga kababayan. Nasa Biblia din naman yan eh. Tangang-tanga na ba kayo? Badong? Nasa Biblia yan Badong, nakasulat. Tangang-tanga na ba? So yun po, na-highlights ko at i-detalye ko kung bakit nalulugaw na isip ni Badong kasi ano-ano na lang nahagip sa isip niya. Basa ng talata sa Biblia, wala namang kaugnayan sa sinasabi niya. Wala rin naman siyang nakasabi doon. Ayon sa Biblia, kaya ulit-ulit Badong sa ulitin. Pagka mga ganyan, mga history ng ating mundo, ang sabihin mo, well-informed sa history ng ating mundo. Kasi kung nag-usap tayo ng ayon sa Biblia, ang dapat sabihin mo, dapat tayo kapatid. Well-versed. Well-versed. Sabi kasi niya kanina, dapat tayo kapatid.
ay will burst tayo kasi alam mo napakadami na ikang Pilipino sa labas ng mundo. Ay, Badong. Mag-aral ka muna, Badong. Puntahan mo yung dating teacher mo. Sabihin mo, teacher, mali yata itong tinuro mo sa akin. Tapos sabay sampal mo sa kanyang puwit. Yan ang nagturo sa iyo, Badong. Kaya ngayon, ikaw ay nagmamarunong ka, tatanga-tanga din naman sa mga pinagsasabi mo. Sa pinagsasabi mo, Badong, tatanga-tanga. Bakit? Ulit-ulit, Badong, ang sabihin mo, well, burst. Kung ang ating pinag-uusapan ay ayon sa Biblia. Huwag mong sabihin na well burst kasi ang relevant sa mga sinasabi mo kasi tungkol pala sa dami ng Pilipino sa buong mundo, sa labas ng Pilipinas. Kaya ang dapat mong sabihin, Badong, well informed. Gets? Hanggang dyan na lang po. Hanggang dyan lang, mga kaibigan. At na-highlights ko yung mga pinagkukuda-kuda ni Badong na iyan talagang wala na siya sa huwisyo. Okay? At muli, kita-kita-kits ulit tayo sa susunod. At ito sa mga exiters, good luck na lang sa inyo lahat yan. Ina-idol niyo si Badong? Yan, i-idol niyo yan. At mahawa kayo dyan sa kanyang kamangmangan. Right? Magandang araw mga kababayan. Muli, kita-kita-kits sa sunod nating gagawing reaksyon na mga kagaya nito. Maraming salamat. Bye-bye na po.